Alam mo ba kung bakit may mga pasyente na kahit naka-oxygen na, mababa pa rin ang oxygen level nila? Hindi ito basta simpleng problema sa baga. Ito ang tinatawag nating shunt. Sa normal na baga, kailangan ng dalawang bagay. Ito ay ang ventilation o V. Ito ang hangin na pumapasok sa alveoli. At perfusion or Q, ito ang dugo na dumadaloy sa capillaries ng alveoli. Para gumana ang gas exchange, dapat may balance ang V at Q. Pero sa shunt, may dugo na dumadaloy pero walang ventilation. Ibig sabihin, ang VQ ratio ay 0. May dugo pero walang hangin, so walang oxygen na mapupunta sa dugo. Isipin mo ang alveolus na puno ng fluid tulad ng edema, may impeksyon tulad ng pneumonia, at collapse na tinatawag nating atelectasis. Dumadaan ang dugo pero hindi ito naaabot ng oxygen, kaya ang dugo na lalabas dito ay kulang pa rin sa oxygen. Pagkatapos, hahalo ang dugong ito sa dugo na galing sa normal na alveoli. Ang resulta, bababa ang PaO2 ng buong katawan. Ito ang tinatawag nating hypoxemia. Normal lang na may 2 to 3% shunt sa katawan. Galing ito sa bronchial at Tibian veins. Pero kapag naging pathologic shunt, doon nagkakaroon ng problema. Ang mga halimbawa nito ay pneumonia, pulmonary edema, atelectasis, ARDS, cardiac right to left shunt. Bakit hindi effective ang oxygen sa shunt? Sa shunt, walang ventilation ng alveolus. Kahit bigyan mo ng oxygen ang pasyente, hindi ito makakarating sa dugo. Kasi ang dugo ay dumadaan sa lugar na walang hangin. Magbibigay ako ng situation. Sa unang senaryo, naka-room air lang ang pasyente. Sa normal alveolus, nakaka-oxygenate ng dugo. Sa shunt alveolus, walang ventilation. Kaya ang dugo ay lalabas pa rin na mababa ang oxygen. Ang PO2 ng pasyente natin ay nasa 40. Pag naghalo ang dalawang dugo, ang final PaO2 ay nasa 54 mm of mercury. Ibig sabihin, ang resulta ay hypoxemia. Ngayon, binigyan natin ng oxygen ng pasyente. Sa normal alveolus, mas mataas na ang oxygen. Pero sa shunt alveolus, walang pagbabago dahil wala pa ring ventilation. Pag naghalo ulit ang dugo, ang PaO2 tumaas lang ng kaunti. From 54, naging 57 mm of mercury. Ibig sabihin nito, mahina ang response ng pasyente sa oxygen therapy. Pero bakit kaunti lang ang improvement? Dahil ang hemoglobin sa normal na alveolus ay halos puno na ng oxygen. Kahit dagdagan mo pa ng additional oxygen, kaunti na lang ang madadagdag. Pero ang dugo mula sa shunt, mababa pa rin ang oxygen. Kaya overall, mababa pa rin ang PaO2. Ano ang makikita natin sa pasyente kung siya ay may shunt? Mababang SpO2, dyspnea, takip niya, crackles, possible consolidation sa X-ray. Pinaka-importanting clue, kapag hindi tumataas ang PaO2 ng pasyente kahit mataas na ang FiO2, mag-isip ka kaagad na ang pasyente ay may shunt. Hindi sapat ang oxygen lang. Kailangan mong buksan ulit ang alveoli ng pasyente mo. So ang mga approach natin ay ang PEEP o CPAP, recruitment maneuvers, treat pneumonia, diuretics sa pulmonary edema, prone positioning sa ARDS. Kasi ang goal natin, ibalik ang ventilation sa alveoli ng pasyente. Kung may natutunan ka, i-like at i-share mo ang video ito para mas marami pang healthcare workers ang matuto. Thank you for watching, guys!